Malansang Alyansa. Yan po ang bansag ni Atty. Vic dito po sa simbahang katoliko na naghain nito pong ikatlong impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. Yan pong alyansa na yan ay sa pagitan po ng Akbayan Party List, sa pagitan po ni Bangag, maging ng ni Laila de Lima, ang ML Party List, na doble kayod po ang ginagawa po nilang effort para lang po maipabagsak at ma-impeach po itong si VP Sara dahil nga po nalalapit na po ang 2028 election at halatang halata na wala pa rin pong pambato ang oposisyon laban kay VP Sara at once na mailuklok po itong ating VP game over na po. What is up mga kababayan? This is PH Gen Z. Maraming salamat po sa pagsubaybay niyo po sa mga updates ni PH Gen Z. Sa mga viewers po natin dyan, maraming salamat po sa suporta at maging sa mga bagong viewers, welcome po sa channel na ito. Huwag niyo po kalimutan mag-iwan ng like sa ating video at subscribe para mas maging updated kayo sa mga may init at nagbabagang balita dito lamang sa ating bansa. Ayan mga kaibigan, ito po ang naging pahayag ni Miss Sharon Ate Shawi na plastikan mode siya kanina sa kanyang show. Sabi niya, bisitang pandangal kasi itong si Pangulong Bangag at itong kanyang first lady at kanyang mga kaibigan. Ito po ang mensahe ni Ate Shawi, the greatest plastic of all time. Ayan po ang sabi niya, "Sir, I only have one vice president." Yun daw po ang kanyang asawa. At ang sabi niya po, mali your choice, no? Sorry, okay, let's move on. Yan po ang sinabi ni Ate Shawi na tila kapit patalim at sumisip-sip nga dito. Kaya Pangulong Bangag, tingnan nyo naman ang expression sa mukha ni Kiko Matching, hindi niya po matanggap na itong kanyang asawa kapit patalim at imaginein mo, nakikipag best friend na dito sa mag-asawang Bangag. Ayan mga kaibigan, kitang-kita nyo naman, yan, At ito po ay nangyari sa show po ni Ate Shawi kani-kanina lamang mga kaibigan. Samantala, ito po si VP Sara, sinupalpal itong si Auntie Claire na queen of fake news. Ito po ang sabi ni VP Inday Sara. Si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Tama ka dyan, VP Sara. Itong si Auntie Claire kasi mga kaibigan, ang ginagawa lang naman nito kung hindi mag-sinungaling at tuwing katatawanan ang palasyo, ang ginagawa lang naman yan magbulsa, maglimas ng pondo ng PCO. At itong si Auntie Claire, yan naman ang number 1 tuta ni Bangag na tagapaglinis ng kanyang dumi. Pero imbis na linisin ni Auntie Claire, lalo pa pong pinapalala ni Bangag. Ni Auntie Claire, ang dumi ni Bangag. Ayan mga kaibigan, dumako po tayo dito sa bunyag. Ibubunyag ni Atty. Vic Rodriguez tungkol nga po dito sa mga pare at madre sa likod po ng impeachment complaint at maging ang iba pa pong mga kaganapan dyan nga po sa niluluto po nilang alyansa laban po kay VP Sara. Matinding bunyagan, matinding bulgaran na po ang mangyayari sa video ito. Huwag na po nating patagalin mga kaibigan, sit back and relax at panoorin po natin ang video ni Atty. Po yung Malansang Alyansa. Marami pong saklaw ito. Pero simulan po natin dito sa talaga namang masansang na third impeachment na isinampaho laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Wala po tayong problema ron. Hindi po tayo kagaya nung Office of the Secretary General, yung garapal na tumanggi, tanggapin ang impeachment complaint, yung defensor impeachment complaint, yung impeachment complaint na inihain ni dating secretary, dating congressman Mike Defensor. Tinanggihan po yan tanggapin ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Garapalan po talaga walang hiya-hiya. Pero itong third impeachment, tinanggap po ng Office of the Secretary General. At meron pang statement. Kanya raw pong tinanggap ito dahil ang papel lang niya, ito po'y ayon mismo sa Secretary General ng House of Representatives. Ang sinabi niya, ang papel lang daw ng Office of the Secretary General ay ministerial. Tumpak! Correct! Alam mo naman pala na ministerial lang ang papel mo. Bakit mo hinarang at hindi tinanggap ang defensor impeachment complaint nung siya ay unang naghain? Diba? Malinaw yan. Ang papel lang daw ng Office of the Secretary General ayon mismo sa Secretary General ng mababang kapulungan
ay ministerial. Limitado saan? Sa receiving, yung pagtanggap, tinatatakan lang naman ho talaga yan. Wala pong papel ang SecGen ng mababang kapulungan. Yan po ay glorified secretary. Pinaganda lang yung titulo, Secretary General. Wala po yun. Hindi po halal yun. Ni isang boto, wala po yun. Wala po yun. Ang sinabi niya, limitado lang ang kanyang papel. To receive, to verify, and to transmit. O, ayun naman pala. Bakit ka nagpapel-deliya nung nag-file ng impeachment complaint si Mike Defensor? Yung Defensor impeachment complaint, dahil dito sa tatlong sumampang impeachment complaint, dalawang sumampang impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos, ang pinakamatibay po roon ay yung Defensor impeachment complaint. Subalit, kahit na meron silang endorser nung araw na yon, hindi tinanggap. Garapalan po talaga eh. Ngayon, nagbigay ng pahayag pagkatapos tinanggap yung third impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte na alam pala niya yung kanyang papel. Alam pala niya yung kanyang lugar sa mundong ito. Siya lang ay isang tagatanggap, taga-verify, taga-transmit ng impeachment complaint. Ministerial, matagal na ho nating dinidiskurso rito, nagtago pa ho yan, hindi nagpakita, pati yung kanyang deputy Secretary General na abogado rin, hindi rin tinanggap yung Defensor impeachment complaint. Punta po tayo dito sa ating pamagat, Malansang Alyansa. Kasama po sa Malansang Alyansa yung galawang ito ng SecGen ng mababang kapulungan. Pati na yung kanyang deputy. Sapagkat hindi po maaaring tumigil ang operasyon o pagpapatakbo ng Office of the Secretary General kung wala yung pinuno. Hindi naman po one-man army yan eh. Marami pong staff yan. Ang gaganda nga po ng sahod ng mga yan, mga kababayan eh. Tama ho kayo. Galing po iyan sa buwis na binabayad natin. Pero garapalan yung pagtanggi doon sa pagtanggap ng Defensor impeachment complaint. Samantala, dito po, sa third impeachment complaint laban kay VP Inday, kaya po natin pinamagatan itong Malansang Alyansa. Tatandaan ho ninyo, yung pangalawang impeachment complaint, ang nagsampa po rito, yung isa ring Malansang Alyansa ng Akbayan at Marcos. Sino ba si Marcos sa Akbayan? Si Marcos po, si Bongbong Marcos at ang buong pamilya Marcos ay masidhing kaaway at isinusumpa ng Akbayan. Pero ngayon po, sila'y magkasiping na rin. Kaya malansa itong alyansang Akbayan Marcos. Hindi po nila pwedeng itanggi ito. Bakit? Napakatahimik ng Akbayan pagdating sa flood control corruption. Wala pong nagbabatikos dyan. Napakatahimik ng Akbayan pagdating sa ghost flood control projects. Napakatahimik ng Akbayan sa lahat ng anomalya, kurakot at korupsyon ni Bongbong Marcos. Pero nagsanib puwersa na po sila, nagsiping na po sila, yung dating isinusuka ng mga sumusuka ay magkasiping at magkasama na po sila sa isang alyansa. Alam ho ninyo yung amoy ng suka. Sorry po baka may mga maagang naghahapunan o kumakain. Real talk po tayo dito sa ating tinig maisog. Hindi ho ba nakakasuka yung amoy ng suka? Malansa, hindi ba? Masangsang. Ganyan po may isasalarawan ang alyansang Akbayan at Marcos. Yung kanina, yung third impeachment complaint, isa rin po itong Malansang Alyansa. Ito na naman mga kababayan. Kanya mahalaga na tuloy-tuloy po yung ating direktang ugnayan sa inyo nang maituwid natin itong mga malalansang naratibo ng mga malansang alyansa
sapagkat patuloy po nila kayong linalansi. At again, kagaya po ng aking paulit-ulit na sinasabi, tama po ito, si Katawang Lupa, pambababoy sa lipunan, ang ginagawang tanga at bobo ang nakararaming Pilipino. Tama ka, Katawang Lupa, kaya wag tayong pumayag. Wag tayong pumayag, ating labanan head-on ang malansang alyansang ito. Ano? Nag-file po ng third impeachment. Eto na naman mga kababayan, ang mga nangunguna, Joel Sabella, check ko natin yung pangalan para hindi tayo magkamali. Ngayon, matatanong po ninyo, bakit kinakailangan pangalanan yung mga nag-file ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Ito pong third impeachment complaint. Baka meron po nakakuha ng pangalan nung pare po ito pare. Sandali lang po. Para eksakto ho tayo. Ayan. Ang mga nag-file po, unang-unang pangalan ay si Joel Saballa. Yan ho yung isang unang nag-file. Sinundan po ito ni Joselito Sarabia. Tapos si Edilberto Baculi. Kasali rin si Rogelio Del Rosario. No? Ano ba si Joel Saballa, Joselito Sarabia, Edilberto Baculi at Rogelio Del Rosario? Sila po, kagaya ng unang gimmick ng mga ito, pare. Pari po yan, mga pari po yan. At hindi po dyan natitigil ang malansang alyansa. Ano? Sila po ay sinamahan din ni Lisa Ruedas, ni Violeta Cecilio, at ni Geraldine, pangalan ni Geraldine Denoga. No, ulitin ko sinamahan sila ni Maria Lisa Ruedas, Violeta Cecilio, at Geraldine Denoga. Maraming salamat po sa mahigit 1,000 live viewers natin. Patuloy po kayong mag-share, patuloy po ninyong yayain yung ating mga kababayan na manood dito sa ating Tinig Maisog. So itong mga taong ito po yung mga banal. Yung mga religious, nag-file, nakasuot ng pangmadre, yung may mga sarado pa dito, yung mga pari, Bakit naging malansa yung alyansa? Dahil po ang sinabi nitong Joel sulat na nga natin, Joel Saballa. Sabi nung Joel Saballa, sila raw po ay nag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara dahil they are considering or they have considered the issues surrounding Vice President Inday Sara na nauna ng binasura ng Korte Suprema yung sa impeachment din ho last year, isang moral concern. Mga moralista ho ito Ulitin natin mga pangalan Ang nag-file po ng third impeachment complaint, nakasali sa malansang alyansa, nakisiping na ho kay Bongbong Marcos, ay yung Joel Saballa, Joselito Sarabia, Edilberto Baculi, at Rogelio Del Rosario. Pari po lahat yan, mga banal. Tapos meron pang pastor na isa si Leonard Arevalo. Di bali ho yun. Mas mababang sigurong antas ang pagkabanal-banalan itong mga ito. Tapos yung tatlong madre. May madre ho Yung Maria Lisa Ruedas, yung Violeta Cecilio, at yung Geraldine Denoga. Madre po ito. Mga banal po ito. Ang dahilan po nila ng pagfa-file ng impeachment, moral concern. Moral concern. Bakit sa flood control scam? Bakit sa ghost flood control projects? Bakit sa substandard flood control projects? Bakit sa issue ng talamak na kurakot at korupsyon ni Bongbong Marcos tahimik
ang mga banal na ito? Bakit sila tahimik? Hindi ba't moral concern din iyan? Hindi ba't may tuturing na selective moral concern yung kanilang naging naratibo? Atin pong hubaran, hindi lamang po yung huwad na laman ng mga impeachment complaint. Kasi po malinaw doon sa desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na pag nag-uusap po tayo ng impeachment, hindi lamang dapat scrutinize o masinsing pag-aralan yung impeachment complaint per se. Hindi lamang yung aligasyon, hindi lamang yung taong ini-impeach, kung hindi pati yung taong nag-file ng impeachment. Kaya po nating sila pinapangalanan. Sapagkat sawang-sawa na po ang maraming miyembro ng simbahang Katoliko sa mga ganitong banal-banalan, ganitong mga pare, ganitong mga madre na tahimik sa totoong issue ng lipunan, yung issue ng kurakot, yung issue ng korupsyon, yung issue ng drug addiction, tahimik po sila dyan. Pero pagdating doon sa panis na issue na ng tungkol sa umano'y confidential fund na misuse ni Vice President Inday Sara Duterte na matagal na hong clear ng Commission on Audit, heto po moral concern. May papakita po ako sa inyo. Moral concern daw ho, sabi ng mga banal, yung mga banal na tao na nag-file ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ano? Yung Joel Saballa, yung Joselito Sarabia, yung Edilberto Baculi, yung Rogelio del Rosario, pare po lahat yan. Pare, kalampagin natin yung mga pare. At yung mga madre, ano po ito madre at pare nagsanib At nagtatag ng isang malansang alyansa kasama si Bongbong Marcos. Si Lisa Ruedas, madre po iyan. Si Violeta Cecilio, madre po iyan. At si Geraldine Denoga, madre po iyan. Moral concern. Padre at madre, ito ba ay hindi moral concern? Pakita po niyo ito doon sa mga pare at madre, yung mga banal na bahagi ng malansang alyansa. Ito bang 17.7 trillion na pagkakautang nating mga Pilipino at ng bansang Pilipinas, hindi ho ba moral concern ito? Meron pa ho tayo ipapakitang isa. Pakinggan po niyo, dapagkat tahimik po sila ang totoong issue pa rin ho na pilit tinatakasan ni Bongbong Marcos at Marcos administration, ni Martin Romualdez, na mga kasama niyang senador at kongresista, ay yung kurakot, yung korupsyon, yung flood control, yung trilyong pisong nawala at inanod sa baha ng korupsyon. Yan po ay isang moral issue, pero tahimik po sila. Pakinggan po ninyo, hindi po akin itong video ito, na pinadala lang po ng ating mga volunteer researcher, nais kong ibahagi sa inyo bilang parte ng ating direktang ugnayan ngayong hapon, itong malansang alyansa. Pakinggan po niyo ito, baka yung iba nakakita na, pero maganda pong ulit-ulitin. Ito po. Baby, bakit kailangan natin maging matalino? Kasi ang puhunan ng politiko ang katangahan natin. Pag nawala ang tanga, bankrupt ang kurap. Baby, ano ang pinakamabilis na paraan para yumaman? Mag-file ng candidacy, wala kang gagawin, mangangako ka lang, tapos papasok na ang pera. Baby, ano ang pinagkaiba ng mukha ng kurap sa gulong ng jeep? Yung gulong na pupudpud sa kakatakbo, yung mukha nila kumakapalalo habang tumatakbo sa pwesto. Ang linaw ho, hindi ba? May ulitin daw. Sige, ulitin natin. Hi, hello, Attorney Vic, watching from Manolo Fortich, Bukidnon. Maraming salamat. At Gabriel Lopez, 8255. Maraming salamat. At Josia, 26. Sorry po, di na ako magsisimba sa Catholic. Di naman lahat. Kaya ho natin pinapangalanan dahil yun din po yung laman ng naging magandang desisyon ni Senior Associate Justice na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na naging desisyon
ng Korte Suprema. No, ulitin ko lang ho ito po'y moral concern din ito pero tahimik itong mga banal-banal na parit madre. Baby, bakit kailangan natin maging matalino? Kasi ang puhunan ng politiko ang katangahan natin. Pag nawala ang tanga, bankrupt ang kurap. Baby, ano ang pinakamabilis na paraan para yumaman? Mag-file ng candidacy, wala kang gagawin, mangangako ka lang, tapos papasok na ang pera. Baby, anong pinagkaiba ng mukha ng kurap sa gulong ng jeep? Yung gulong na pupudpud sa kakatakbo, yung mukha nila kumakapalalo habang tumatakbo sa pwesto. Di ba? Ginagawa lang satire or katatawanan, pero malalim po yung kahulugan ng videong iyon. Ito po'y moral concern. Moral concern. Bakit sila tahimik sa trilyong pisong inanod sa baha ng korupsyon sa ilalim ni Bongbong Marcos? Bakit sila tahimik? Hindi ba moral concern? Yung illegal, unlawful, invalid, unconstitutional, criminal 2025 national budget? Hindi ba't moral concern din yan? Yan po ang dapat sagutin nung alyansa ng mga malalansa. Yung malansang alyansa, kitang-kita naman po natin kung saan patungo itong charade o moro-morong ito. Ang kanilang layunin sapagkat nga hindi nila matibag-tibag ang pagmamahal ninyo ng sambayan ng Pilipino, ng higit na maraming Pilipino, kay Vice President Inday Sara Duterte, kinakailangan nila siyang patirin bago pa man magkaroon ng eleksyon sa 2028. At kung makatawid si Vice President Inday Sara Duterte hanggang filing hanggang 2028 election, meron pa po sila isang pamatid. Ano po iyan? Mandadaya na naman ang ating COMELEC at babaguhin ang resulta ng halalan. Ginawa na po nila nung midterm na election yan, itong 2025, binasura agad, binura yung datos sa soft copy, sa online, saan ka nakakita. Dapat yan ipinipreserve yung datos ng eleksyon. Itong commission ng election natin ngayon, binura, tinapon lahat. Naglilinis ng ebidensya. So moral issue po, moral concern po yan. Pero tahimik sila Padre Joel Saballa, si Padre Joselito Sarabia, si Padre Edelberto Baculi, at si Padre Rogelio del Rosario. Ganon din si Sister Lisa Ruedas, si Sister Violeta Cecilio, at si Sister Geraldine Denoga. Maaring sila po ay naging bahagi ng mga nagdaang rally, yung rally na galit sa korap pero walang korap. Wala po silang isinisigaw ng pangalan ng korap Ayaw lang nila ng korupsyon pero walang korap. Saan ka naman nakakita? Trilyon-trilyon piso na hong ninanakaw pero walang magnanakaw. Ito po, dyan natin makikita yung mga nasa likod ng malansang alyansa. Nakipagsiping na po sila Sumapi na po. Umanib na sa tao't pamilyang dati kinamumuhian nila. Dati isinusuka nila. Ngayon, champion na nila. Ngayon, hero na nila. And yet, when they filed the third impeachment, moral concern daw po yun ang kanilang dahilan. Mga ipokrito kayo. Ganun po talaga. Malinaw po yung naging desisyon ng ating Korte Suprema. Hindi lamang yung impeachment complaint ang dapat suriin. Hindi lamang yung mga aligasyon. Hindi lamang dapat suriin yung pagkatao at yung conduct nung ini-impeach habang siya ay nasa pwesto. Malinaw po sa isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonin, pati yung mga complainants, yung kanilang pagkatao ay dapat silipin sapagkat hindi po laro ang impeachment process. Kaya po piling-pili lamang ang maaari mong isubject sa impeachment process sapagkat napakaselan po supposedly nito. Hindi pwedeng gawang kwento lamang kagaya po ng inilalako ng third impeachment complainants. Punta po tayo ngayon dito pa rin sa issue ng malansang alyansa. Nagiging mainit po yung usapin na yung mga chinadores, ibig sabihin yung senador
na pabor sa China. Alam po ninyo, pinaiinit lang nila yung usapin against China at yung mga opisyal ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas. Kitang-kita naman ho upang mailayo yung storya ng flood control funds anomaly, upang mailayo yung istorya ng ghost flood control projects, upang mailayo yung istorya ng substandard flood control projects. Tanungin ho natin uli si Father Joel Saballa, si Father Joselito Sarabia, si Father Edilberto Bauculi at Father Rogelio del Rosario. Tanungin din natin si Sister Lisa Ruedas, si Sister Violeta Cecilio at si Sister Geraldine Denoga. Yung daang-daang namatay dahil inanod sa baha, dahil ghost yung flood control projects, dahil substandard yung flood control projects, daan-daan yung namatay. Hindi ba moral concern nyo rin dapat yan? Bakit nakabusal ang inyong bibig? Yung mga hanggang ngayon, yung aking mga kababayan dyan sa Bulacan, na hanggang ngayon, marami pong lugar dyan, lubog pa rin sa tubig. Hindi na po tubig baha yun. Ang baho na po ng mga tubig doon. Dahil rin po yan sa korupsyon. Yung mga parit madring ito, hindi ba moral concern nyo rin dapat iyan? Yung mga kababayan natin na nangutang pa, na hanggang ngayon nagbabayad pa ng motorsiklo, ng sasakyan, ng bahay, na nasira na ng mga kasangkapan dahil po sa baha. Paulit-ulit dahil ninakaw ng senador, ng kongresista, ng executive department, yung pondo na dapat sana sa flood control program, hindi ho ba moral concern din nyo dapat yan? Nasaan si Father Joel Saballa, si Joselito Sarabia, si Edilberto Baculi at Rogelio del Rosario sa gitna na nagsusumigaw at humihiyaw na kurakot at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration? Nasaan si Sister Lisa Ruedas, Violeta Cecilio at Geraldine Denoga? Doon sa mga namatay dahil inanod ng baha, yung mga naluging hanap buhay, nasirang kasangkapan, ari-arian, hanggang ngayon pinagbabayaran, lubog sa utang. Nasaan yung mga madring ito? Hindi ba moral concern nyo rin dapat yan? Kaya ito po ay malinaw na malinaw. Masangsang o maalingasaw ang malansang alyansa nung mga taong dating nagsumusuka sa taong kanilang kinamumuhian ay ngayon sanib puwersa na. Sila po yung mga traidor, totoong traidor pagdating sa issue ng flood control investigation. Tahimik po sila, baliwala po sa kanila ang buhay ng ordinaryong Pilipino. Hindi po nila nararamdaman ang mga hinagpis at pasakit na pinagdaanan at pinagdadaanan ninyo. Hindi po moral concern niyan para sa kanila. Kanya po ang dami nagsasabi rito na hindi na rin sila si Inday Remelin, ginbusalan ng milyon, kaya tumahimik. Kaya po ang dami nagsasabi, ayaw na rin nilang magsimba, hindi na rin sila naniniwala sa kanilang mga pari at madre. Alam po ninyo, hindi lahat. Kaya naman tayo nagpupunta sa ating mga religious services, whether Katoliko ka, kapatid kang Muslim, iba ang iyong religious denomination or belief, Iglesia ni Cristo ka man, hindi po dahil doon sa taong nagsasalita sa harapan yung taong nagsasalita sa pulpito, hindi po yun Kaya po tayo nagpupunta sa, in my case, sa simbahang Katoliko, dahil gusto ko pong punuin yung aking spiritual bank. Hindi naman pwedeng yung iyong physical, yung iyong emotional, yung iyong financial, yung iyong material, yung iyong psychological lamang ang pinagtutuunan mo ng growth. Pati dapat yung ating spirituality or spiritual growth. Meron mga ilan-ilan na kasali sa malansang alyansa, hindi ho lahat. Marami pa ring matitinong pari, marami pa ring matitinong madre, subalit hindi po sila outnumbered.
Hindi po sila outnumbered. Talo lang po sila sa gimmick ng mga moralistang ito na meron pong moral sa kanilang pananaw, samantalang yung trilyon-trilyong pisong pagnanakaw sa ilalim ni Bongbong Marcos, wala po silang pakialam. Pinaiinit po yung issue rin ng South China Sea. Ito po ay bahagi ng pagtatakip. Ulitin ko ang issue, huwag tayong lalayo, ulit-ulitin natin, babalik-balikan natin, massive corruption, looting of public funds, kagaya ng pagbebenta ng ating ginto sa bagsak na halaga, at yung drug addiction issue na katangi-tangi kay Bongbong Marcos at sa Marcos Jr. administration.